Abala ako sa pagtipa sa aking lumang laptop na nakapatong sa aking mga hita habang sakay ako ng bus na maghahatid sa amin ng asawa kong si Andrea patungo sa lugar kung saan namin naisipang magbakasyon. Nasa tabi ko ang natutulog na si Andrea habang nakahilig ang ulo niya sa balikat ko. Naramdaman ko bigla ang paggalaw ni Andrea kaya alam kong gising na siya, pero hindi ko siya sinulyapan dahil nakatutok ako sa aking ginagawa. Nasaan na tayo? Malapit na ba tayo, Arman? Hindi pa. Siguro mga 3 oras pa. Pwede ka pang matulog ulit. Nagsusulat ka pa rin ba kahit nasa biyahe tayo? Hindi ka ba nahihilo? Sumasakit yung mga mata mo sa ginagawa mo? Hindi naman. Sanay na ako magsulat kahit bumabiyahe. Saka may naisip kasi ako magandang plot. Kaya sinusulat ko na kagad yung climax ng story para hindi ko makalimutan. Baka naman, kapag nandun na tayo sa pupuntahan natin, ay magsulat ka pa rin ng magsulat. Ipapaalala ko lang sa'yo, Arman, ha? Na nandun tayo para magbakasyon. Siyempre hindi na. Huwag kang mag-alala, Andrea. Sa'yo ang lahat ng oras ko kapag nandun na tayo. Kahit ikaw pang magkagulo sa laptop ko, ako makapagsulat doon. Parang ayoko maniwala sa sinasabi mo. Hindi ba nung nakaraang taon na nagbakasyon tayo, ay mas marami pa ang oras mo na hawak yung laptop mo kaysa sa naglublob tayo sa dagat? Iba sa pagkakataong to, Andrea. Anniversary natin. Kaya dapat ay mas marami akong oras sa'yo. Pagbigyan mo na muna ako sa pagsusulat ko habang nasa biyahe tayo. Pangako, pagkababa na natin dito sa bus, sa'yo na ang lahat ng oras ko. Sayong-sayo na ako. Tatandaan ko yung sinabi mo, ha? Ay nako, ang hirap talagang magkaroon ng asawang writer. Bahagya akong natawa. Sinabing niya ni Andrea. Sandali ko siyang tinignan at ngumiti ako sa kanya. Pabiro pa siyang umirap sa akin. Isa kasi akong manunulat ng mga nakakatakot na nobela. Libangan ko lang noon ang pagsusulat at hindi ko akalain na pwede pala akong kumita sa ganong klase ng libangan. Kaya bukod sa regular kong trabaho ay nagsusulat din ako bilang pagdagdag sa kita. 5 taon na kaming kasal ni Andrea, pero wala pa rin kaming anak. Hindi ko rin kami napipresyo ng ng anak dahil nag-e-end pa kami sa oras na kaming 2 lang. Pero kung anayaan at magbibigay ng ay alam namin na magiging masaya kami kung magbubunga na ang pagmamahal namin mag-asawa. Ay, oo nga pala, Arman. Saan mo nakita yung lugar na pupuntahan natin? Sa internet. Hindi ba sabi mo sa akin paghanap ako ng magandang lugar na pwede natin puntahan sa anniversary natin? Ang sabi mo yung kakaiba at hindi pa natin napupuntahan. Kaya naghanap talaga ako ng lugar base sa gusto mo. Pero, ano namang meron sa lugar na yon? At yun ang napili mo? Akala ko ba sabi mo huwag ko sabihin kung anong meron doon kasi gusto mo ma-surprise ka. Hindi ko pala kayang panindigan yung sinabi ko na yon. Sige na, sabihin mo na sa akin kung ano bang dapat kong i-expect sa lugar na yon. O sige, sasabihin ko na. Okay, liblib kasi ang baryo na yon. Meron daw dung magandang waterfalls at bihirang puntahan ng tao ang lugar na yon. Isipin mo na lang na parang pupunta tayo sa isang isla. Nakakaunti lang ang mga tao. Tahimik, walang ingay ng mga sasakyan at wala tayong ibang gagawin doon kundi ang mag-relax at mag-enjoy habang nandun tayo. O diba? Okay yun. Aba, oo nga no. Mukhang mas maganda nga yan. Madalas kasi nating puntahan na yung lugar na maraming tao, di ba?
Ibang-iba nga yan sa mga napuntahan na nating lugar. Pero Arman, safe ba tayo ron? Aba, oo naman. Alam mo kasi, karaniwan sa mga liblib na baryo ay mababait ang mga tao. Sigurado ako na magiliw sila sa mga turista. Saka wala kang dapat na ipag-alala habang kasama mo ko kasi hindi naman ako papayag na may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ba? Isa sa mga ipinangako ko sa'yo dati ay poprotektahan kita palagi kahit na anong mangyari. Sus, nung hinabol tayo ng aso sa isang beach resort dati, mas nauna ka pang tumakbo na para bang kinalimutan mo ng kasama mo ang asawa mo. Pambihira ka. Naaalala mo pa pala yun? Alam mo namang takot talaga ako sa aso, di ba? Gawa ng may trauma ako sa aso. Hindi ba, ilang beses akong kinagat ng aso nung bata pa ako? Mabuti nga't buhay pa ako hanggang ngayon eh. Kasi kung namatay ako noon dahil sa mga kagat ng aso, malamang wala kang gwapong asawa ngayon. At wala rin akong mayabang at mahangin na asawa. Ano ka ba? Nagsasabi lang naman ng totoo yung tao eh. Gwapo naman talaga ako ah. Kung hindi ba ako gwapo, hindi ka magkakagusto sa akin, di ba? Hoy, hindi naman kita minahal dahil sa gwapo ka. Minahal kita kasi alam kong mabuti kang tao at mahal na mahal mo ko. Oh, bakit bigla ka naman naging seryoso dyan? Magsasalita pa sana si Andrea nang biglang huminto ang bus. Muntik na kaming mapasubsob at nahulog ang laptop ko mula sa aking hita. Agad ko yung kinuha at tinignan si Andrea. Naku, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan, mahal ko? Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa biglang pagpreno ng driver. Ano ba kasing nangyari? Tumayo ang driver at humarap siya sa amin. Sinabi niya na nagkaroon ng problema sa makina ng sasakyan kaya kinailangan niyang ihinto muna ang bus upang i-check ang problema. Humingi siya ng paumanhin sa amin at sinabi niya na ginawa niya yon kaysa sa ipagpatuloy namin ang aming pagbiyahe nang hindi siya sigurado kung magiging ligtas ba kami o hindi. Sandaling bumaba ang driver kasama ang konduktor. Maya-maya pa ay bumalik ang konduktor at sinabi sa amin na matatagalan bago maayos ang sira ng bus kaya kailangan muna naming bumaba. Wala kaming nagawa kundi ang bumaba kasama ng iba pang mga pasahero. Sa labas ay puro mga puno ang nasa gilid ng kalsada na may konting damuhan. Naupo kami ni Andrea sa ilalim ng isang puno. Kinuha ko sa bag ang isang biskwit at isang bottled water. Mahal, nagugutom ka ba? May pagkain pa ako rito. Inaantok ako, Arman. Bakit ngayon pa kasi nasira ang bus eh? Palagi ka nalang inaantok. Hayaan mo na, wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Maganda rin na hindi pinilit ng driver na i-drive yung bus kasi baka kung ano pang mangyari sa atin sa daan eh. O siya, sige. Gusto mo bang matulog muna? Gusto ko sana, pero saan naman ako matutulog? Hinubad ko ang jacket ko at inilatag ko yun. Inulat ko ang aking mga hita at sinabi ko kay Andrea na humiga siya sa jacket at gawin niyang unan ang mga hita ko. Natawa na lang si Andrea sa sinabi ko dahil aniya para kaming nagde-date sa park. Pero ginawa pa rin niya ang sinabi ko. Habang abala ang driver at konduktor ng bus sa pag-aayos ng bus, ay tulog naman si Andrea sa tabi ko. Sumandal ako sa katawan ng puno at hindi ko namalayan na pati ako ay nakatulog na rin. Nagising ako nang biglang sumigaw ng malakas si Andrea. Nagulat at nataranta ko dahil inakala ko na may kung anong hindi magandang nangyari sa kanya. Nabigla ako nang mahigpit na yumakap si Andrea sa akin. Nanginginig ang katawan niya at naramdaman ko ang takot niya.
Napansin ko na pinagtitinginan kami ng ilang pasahero. Hinayaan ko siya ng ilang segundo na nakayakap sa akin. Nang humiwalay si Andrea ay mas lalo kong nagtaka nang may luhang naglalandas sa magkabilaan niyang pisngi. Oh, ano nangyari sa'yo, mahal? Bakit parang takot na takot ka? Arman, huwag na tayong tumuloy sa pupuntahan natin. Umuwi na tayo. Ha? Bakit naman? Nanaginip kasi ako ng hindi maganda. Sakay daw tayo ng bus na yan. Tapos, hinarang tayo ng mga nakakatakot na nilalang. Hindi ko alam kung anong klase silang nilalang, pero para silang mga halimaw. Tapos, pumasok sila sa bus at pinatay nila yung lahat. Kinain nila ang mga laman natin. At sinipsip nila ang dugo natin. Mahal, ano ka ba? Panaginip lang yun. Hindi totoo yun. Pero parang totoo siya, Arman. Kahit ngayon, parang nararamdaman ko pa rin yung pagkagat ng halimaw sa leg ko. Tingnan mo nga, oh. Kinikilabutan ako. Hay nako. Ikaw kasi. Ang hilig mong basahin ng mga sinusulat ko. Puro katatakutan ng mga yun. Nadadala mo na tuloy kahit sa panaginip mo. Arman naman, seryoso ako. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Mahal, panaginip nga lang yun. Saka hindi ba ang sabi nila, kung ano ang napanaginipan mo ay kabaligtaran na mangyayari sa realidad. Ibig sabihin, walang mga halimaw ang haharang sa bus at papatay sa ating lahat. Paano? Kung hindi naman literal na mga halimaw ang haharang sa atin, paano kung isa yung pangitain na may masamang mangyayari sa atin kung itutuloy natin ang pagsakay sa bus na yan? Huwag mo kasing bigyan ng kung anong kahulugan na napanaginipan mo. Maraming beses na rin ako na naginip ng weird at kung ano-ano. Pero hindi ko pinapansin. Alam mo, mahal, kung ano kasi yung palagi mong iniisip na mangyayari, ay yun ang maa-attract mo. Saka kung hindi tayo sasakay sa bus na yan, saan tayo sasakay? Tignan mo nga, halos walang dumadaan na sasakyan dito. Saka malapit ng gumabi, delikado kung maglalakad tayo pabalik. Natatakot talaga ako, Arman. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Ano ka ba? Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Ay handa akong protektahan ka palagi. Huwag mong kakalimutan na basta kasama mo ko, walang mangyayaring masama sa'yo. Ngumiti ako kay Andrea at muli ko siyang niyakap para kahit papano ay kumalma siya. Hindi nagtagal ay sinabi sa amin ng driver na pwede na kaming umalis. Nang oras na yon ay kalat na ang dilim sa paligid. Napansin ko ang pag-aalinlangan ni Andrea na sumakay sa bus, kaya pinisil ko ang kamay niya at ngumiti ako sa kanya. Tumango si Andrea at saka siya tuluyang sumakay sa bus. Nang nakasakay na ang lahat ng pasahero sa bus, ay muli yung umandar. Napansin ko na nababahala pa rin si Andrea habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Mahal, okay ka na ba? Hindi pa. Hindi ko kasi makalimutan yung napanaginipan ko kanina. Ang mabuti pa, magdasal na lang tayo. Akin ang kamay mo. Inabot ni Andrea sa akin ang mga kamay niya at masuyo kong hinawakan ng mga yon. Magkasabay kaming pumikit at pabulong akong nagdasal. Ama, tulungan mo po ang aking asawa na alisin ang mga negatibong bagay na nasa loob ng kanyang isip. Gabayan mo po kami sa aming paglalakbay upang masiguro po namin ang aming kaligtasan hanggang sa makarating po kami sa aming destinasyon. Ang lahat pong ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Doon ko na tinapos ang aking pagdadasal. Sabay naming binuksan ni Andrea ang aming mga mata. O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo okay na.
Sabi ko naman sa'yo dasal lang ang solusyon sa takot na nararamdaman natin. Maraming salamat, Arman ha. Alam mo talaga kung paano ako pakakalmahin. Lalo na kapag natatakot ako. Aba, syempre naman. Ang tagal na nating magkasama kaya kilalang kilala na kita. Saka hindi ba? Palagi kong sinasabi sa'yo na sa tuwing natatakot ka ay magdasal ka lang. Maniwala ka na walang masamang mangyayari sa atin basta't malakas ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Arman, kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin, ay meron akong sorpresa sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Sabihin mo na sa akin ngayon. Kaya nga sorpresa, di ba? Magiging sorpresa pa ba yun kung sasabihin ko na kagad sa'yo? Ay nako, dapat di mo na sinabing may sorpresa ka. Iisipin ko tuloy yan hanggang sa makarating tayo sa pupuntahan natin. Matipid ng ngiti lang ang isinagot sa akin ni Andrea. Alam ko na hindi ko siya mapipilit na sabihin kung ano ang sorpresa niya. Kaya naman, hindi ko na siya pinilit. Matapos yun, ay sinabi niya na inaantok siya at gusto muna niyang matulog. Inihilig niya ang ulo niya sa balikat ko at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Habang umaandar ang bus, ay hindi ako mapakali dahil ang dinadaanan na namin na kalsada ay pasigsag na. Ganun pa man, nagtiwala na lang ako sa driver ng bus ng sandaling yon. Mahimbing pa rin ang tulog ni Andrea habang ako ay mahigpit na napapakapit sa hawakan na nasa harapan ko sa tuwing dadaan sa kurbada ang bus. Sa isip ko ay paulit-ulit akong nagdadasal na sana ay ligtas kaming makalagpas sa kalsada niyon. Mas dumagdag pa sa kaba ko ang kadiliman ng paligid. Wala kasing ilaw sa gilid ng kalsada, kaya umaasa lang ang driver ng bus sa ilaw ng headlight. Hanggang sa napansin ko na tila may mali na sa bus. Medyo gumigewang na yon, kaya nagdesisyon na akong gisingin si Andrea. Bakit, mahal? Malapit na ba tayo? Hindi pa. Eh bakit mo ako ginising? Basta, maging alerto ka lang ha. Kakausapin ko lang yung driver. Ha? Bakit? Ano nangyayari? Basta dito ka lang. Babalik din ako kagad. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad papunta sa driver. Hindi ko muna sinabi kay Andrea ang kakaibang napansin ko sa bus dahil ayokong matakot siya. Habang naglalakad ako papunta sa unahan, ay napatingin ako sa bintana ng bus at napakunot ang noo ko dahil may nakita ko sa labas na mga anino na tila sumusunod sa bus. Napakabilis ng paggalaw ng mga anino na yon na para bang mga tao. Ilang beses ko pang tinusot ang mga mata ko dahil baka namamalikmata lang ako, pero hindi nawala ang mga anino. Hanggang sa naging balang lahat ng mahinahong sinabi ng driver na nawalan ng preno ang bus. May ilang nagsigawan at nagpanik na pasahero. Doon ko nalaman na tama ang aking hinala na may mali nga sa bus. Babalikan ko sana si Andrea nang makita ko sa unahan ang isang malaking pakurbang kalsada. Pinilit ng driver na makadaan sa kurbadang yon, ngunit may mga nilalang na humarang sa bus na naging dahilan para kumabig pa kaliwa ang bus. Sa kasamaang palad, isang matarik na bangin ang nasa kaliwa at dire-diretsyong nahulog doon ang bus na sinasakyan namin. Humampas sa kung saan-saan ang katawan ko habang naririnig ko ang malakas na pagsigaw ng mga tao. Pero ang nasa isip ko lang noon ay si Andrea. Hanggang sa tumama ng malakas ang likod ng ulo ko sa isang matigas na bagay na naging dahilan para magdilim ang paningin ko at mawalan ako ng ulirat. Inakala ko na yun na ang katapusan ng buhay ko. Sa taas ba naman ng bangin kung saan bumagsak ang bus
na sinakyan namin, ay inisip ko na walang makakaligtas sa mga nakasakay sa bus. Kaya naman, hindi ako makapaniwala nang nagising ako na nakadapa sa damuhan sa pinakailalim ng bangin. Sumalubong sa akin ang matinding sikat ng araw. Kahit puno ng sugat ang aking katawan at labis ang aking panghihina, ay pilit pa rin akong tumayo. Nakita ko ang sirasirang bus sa hindi kalayuan. Lumapit ako roon. Nakita ko ang mga sariwang dugo sa paligid, pero kahit isang katawan ng tao ay wala. Andrea! Aray, Andrea! Andrea, nasa ka? Mahal! Andrea! Luminga ako sa paligid, pero wala akong nakitang kahit isang tao sa paligid ko. Naisip ko na baka may mga dumating na rescuer at kinuha na ang katawan ng aking asawa kasama ng ibang mga pasahero. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi ako kasama sa mga na-rescue, kayong hindi naman ako kalayuan sa pinaghulugan ng bus. Tumingala ako sa itaas kung saan nahulog ang bus. Sobrang tarik nun at posibleng makaakyat ako ron. Kaya ang ginawa ko ay naglakad na lang ako at umasa na may makikita akong baryo kung saan makakahingi ako ng tulong. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal naglalakad nang may nakita akong matandang lalaki na nakasakay sa isang kalabaw. Kahit nanghihina, ay lumapit ako sa kanya at nagulat siya nang nakita niya ako. Agad siyang bumaba sa kanyang kalabaw para alalayan ako dahil muntik na akong matumba. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako, parang niyo na pong awa. Diyos ko! Ano nangyari sa iyo? Bakit ang dami mo sugat? Nahulog po kami sa bangin. Yung sinasakyan po namin bus. Tulungan niyo po ako. Nawawala po yung asawa ko. Sandali, dadalhin kita sa bahay ko. Kailangan magamot ang mga sugat mo at baka magkaroon pa yan ng impeksyon. Ayos lang po ako, Manong. Yung asawa ko po, kailangan ko po siyang mahanap. Kailangan ko po masiguro na buhay siya. Tulungan niyo po ako. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa asawa mo. Ang sarili mo muna ang unahin mo. Halika, sumama ka sa akin para magamot na kita. Nang dahil sa labis kong panghihina at dumagdag pa ang matinding sikat ng araw, ay biglang umikot ang aking paningin. Dumilim ang paligid ko hanggang sa muli akong nawalan ng malay. Sa muling pagbabalik ng aking ulirat, ay nakahiga na ako sa isang papag. Puno ng benda ang aking katawan. Nasa loob ako ng isang kubo. Madilim, pero may isang nakasinding gasera na nakapatong sa lamesa. Tatayo sana ako, pero impit akong napadaing nang sumakit ang buo kong katawan. Doon na pumasok ang matandang lalaki na tumulong sa akin kanina. Lumapit siya sa akin at humila siya ng isang upuan. Umupo siya sa tabi ng papag. Huwag mo munang subukang gumalaw. Bukod sa napakarami mong sugat, ay may mga buto ka ring nabali. Tatang, ang asawa ko po, si Andrea. Kailangan ko po siya makita. Samahan niyo po ako sa malapit na ospital. Baka naroon po siya. Tama ba ang pagkakatanda ko? Ang sabi mo ay nahulog sa bangin yung bus na sinakyan nyo. Opo, Tatang. Nawalan po ng preno yung bus. Tapos dumaan po kami sa isang delikadong kurba. At doon na po kami na aksidente. Bago mangyari sinasabi mong aksidente, wala ka bang napansin na kakaiba? Anong kakaiba po ang ibig niyo sabihin, Tatang? Kakaiba sa labas ng bus. Bigla akong natigilan sa sinabi ng matandang lalaki. Bumalik kasi sa alaala ko yung mga aninong gumagalaw at nakasunod sa bus
bago kami mahulog sa bangin. Bago po kami maaksidente, may nakita po ako mga anino sa labas ng bus. Tapos, biglang humarang po yung mga anino na yun sa harapan po ng bus. Kaya mas lalo po nawala ng kontrol yung driver. At doon na po kami tuluyang nahulog sa bangin. Pero tatang, sa tingin ko po, namamalikmata lang ako nun eh. Malamang ay anino lang po ng mga puno yun sa paligid. Nagkakamali ka. Hindi anino ng mga puno ang nakita mo, kundi anino ng mga aswang. Ano ho? Aswang? Anong aswang? Sa buong buhay mo ba, ay di mo pa naririnig ang salitang aswang? Alam ko po kung ano ang aswang. Pero alam ko rin po na hindi sila totoo. Nagkakamali ka, iyo. Totoo ang mga aswang. At ang nangyari sa'yo, ang patunay na nabubuhay sila rito sa mundo kasama natin. Marami talagang naaaksidente sa kurbadang daan na yon. Alam sa lugar na ito na iniiwasan ang daan na yon ng maraming motorista. Pero ang alam ng marami ay aksidente lamang ang mga yon. Kahit ng totoo ay mga aswang talaga ang may kagagawan ng mga yon. Sinasadya ng mga aswang na may maaksidente sa delikadong kurba upang madali silang makapambiktima ng mga tao. Kapag nga naman sugatan ng mga tao na bibiktimahin nila, ay hindi na makakalaban ng mga yon. Teka tatang, hindi ko po kayo maintindihan eh. Hindi ko po alam kung saang libro niyo po nabasa ang mga sinasabi niyo. Tang, kung hindi niyo po ako sasamahan sa pinakamalapit na ospital para tignan kung naroon po ang asawa ko, ay hindi ko na po kayo pipilitin. Ako na lang po mag-isang pupunta ron. Kahit masakit ang buo kong katawan, ay pilit pa rin akong tumayo. Pinanood lang ako ng matandang lalaki. Nakakaisang hakbang pa lang ako nang bigla akong natumba. Napaupo ako sa saig na gawa sa kawayan. Hinawakan ako ng matandang lalaki sa braso para tulungan tumayo. Pero pumiksi ako. Huwag na, kaya ko po ang sarili ko. Huwag niyo po akong tulungan. Ako na nagsasabi sa iyo. Matindi ang pinsalang nakuha mo mula sa aksidenteng yon. At hindi makabubuti kung pipilitin mong gumalaw. Mas makabubuti sa iyo ang magpahinga at hintayin gumaling ang iyong mga sugat. Sa tingin niyo ba, tatang, ay kaya ko magpahinga habang hindi ko alam kung ano na ang lagay ng asawa ko? Kung di mo ako kayang tulungan na puntahan siya, ay sabihin mo na lang sa akin kung saan ang pinakamalapit na ospital dito. At ako na lang ang pupunta. Walang malapit na ospital dito. Ang baryong ito ay parang nasa gitna ng kawalan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw mo lang akong tulungan. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo. Isa pa, isipin mo nga. Kung may malapit na ospital dito, sa tingin mo ba ay dadali kita rito sa bahay ko para dito kita gamutin? Hindi ba dapat ay sa ospital na lang kita dinala kung meron ngang malapit na ospital dito? Nakuha ko naman ang punto ng matandang lalaki. Pero wala talagang ibang nasa isip ko ng sandaling yun kundi ang malaman kung ano na ang nangyari kay Andrea. Kaya kahit nangihina ay tumayo pa rin ako at hinarap ko ang matandang lalaki. Kahit anong sabihin nyo, ay hahanapin ko pa rin si Andrea. Hindi mo siguro ako naiintindihan dahil wala kang asawa o wala kang kahit isang mahal sa buhay. Masyado ka nang makulit at maraming sinasabi. Pasensya ka na kung kailangan ko itong gawin sa'yo. Nagulat ako nang biglang hawakan ng matandang lalaki ang parte ng balikat ko na malapit sa aking leeg. Meron siyang pinisil doon ng napakadiin at sa isang iglap ay nawalan na naman ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakatulog, pero nang magising ako ay maliwanag na at nakatali ang aking mga kamay sa gilid ng papag kung saan ako nakahiga. Maya-maya pa ay pumasok sa kubo ang matandang lalaki.
May dala siyang isang mangkok na hindi ko alam kung ano ang laman. Magandang umaga. Saktong gising mo. Dahil luto na ang lugaw na niluto ko para sa almusal. Walang hiya ka, matanda ka. Pakawalan mo ako rito. Pasensya ka na kung kinailangan kitang patulugin at itali. Alam ko kasi na ipipilit mo pa rin ang gusto mo kahit nangihina ka na. Eto, kumain ka na muna. Ako na muna magpapakain sa'yo habang hindi ka pa kumakalma. Pakawalan mo ako rito, hayop ka. Hindi mo ba alam na kidnapping na tong ginagawa mo sa akin? Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang nagsabi sa akin na tulungan kita. Ngayong tinutulungan kita, ay sasabihin mo naman na isa kong kriminal. Pakawalan mo na lang ako at hayaan mo akong hanapin ang asawa ko. Magpasalamat ka dahil meron akong konsensya. Dahil kung wala, ay pagbibigyan ko yung gusto mong gawin. Hahayaan kitang umalis at maglakad-lakad para maghanap ng malapit na ospital kahit ang totoo ay walang malapit na ospital sa baryong ito. Mabuti sana kung mamamatay ka sa sobrang pagod sa paglalakad. Pero paano kung mamamatay ka dahil naging biktima ka ng mga aswang? Tigilan mo na nga ako sa aswang-aswang na yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tinatakot mo lang ako para hindi ako umalis. Pero kung sa tingin mo ay natatakot ako sa aswang, nagkakamali ka. Hindi na kita pipiliting maniwala sa sinasabi ko sa iyo tungkol sa mga aswang. Hahayaan ko na lang na kusa ka na lang maniwala pagdating sa bagay na yan. Pero sa ngayon, ang importante ay kumain ka muna. Kailangan mo magpalakas. Hayaan mo na ako muna magpakain sa iyo dahil nakatali ang mga kamay mo. Iniumang ng matandang lalaki. Sa bibig ko ang kutsarang may lugaw. Tinignan ko ng diretsyo sa mata ang matandang lalaki at naramdaman ko na hindi siya masamang tao. Napagtanto ko na ayaw niya lang akong umalis dahil mahina pa ang katawan ko. Kaya niya ako itinali. Sige na, Tatang. Pakawalan niyo na ako para makakain ako ng sarili ko. At anong gagawin mo kapag pinakawalan kita? Aalis ka. Hindi mo ako maloloko. Hindi kita itinali para gawing biyag dahil wala naman akong dahilan para gawin ko yun sa'yo. At isa pa, hindi ako masamang tao kung yun ang inaakala mo. Sadyang ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo lalo na't nasa poder kita. Hindi, Tatang. Pangako hindi ako aalis. Naniniwala ako na mabuti kang tao. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Pero sige na nga, papakawalan na kita at bahala ka na kung gusto mong umalis. Kung sakaling may hindi magandang mangyari sa'yo, ay iisipin ko na lang na ikaw ang gumawa nun sa sarili mo dahil hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Inilapag muna ng matandang lalaki ang mangkok at kutsara sa lamesa. Sa kanya sinimulang alisin ang pagkakatali sa mga kamay ko. Tinulungan pa niya akong makaupo ng maayos para makakain ako. Inabot niya sa akin ng mangkok at kutsara hanggang sa nagsimula na akong kumain dahil ang totoo ay gutom na gutom ako. Ako nga pala si Tomas. Ikaw, ano bang pangalan mo? Arman po, Tatang. Taga saan ka ba? Sa Maynila pa po ako galing. Aba, malayo ang Maynila rito. Bihira ang dumadaang sasakyan sa rutang tinahak nyo. Dahil talaga namang mapanganib ang mga kurba na yon. Sa tingin ko, ay masyadong nagmadali ang driver ng sinasakyan yung bus. Kaya doon siya dumaan. Mukhang tama po kayo, Tatang. Nasiraan po kasi kami ng halos ilang oras bago po naayos ulit yung bus. Kaya siguro mas pinili po ng driver na doon kami dumaan para makarating kagad kami sa destinasyon namin.
Pero dahil sa ginawa niya, imbis na mapadali, na makapunta kami sa pupuntahan namin, ay mas napadali ang buhay namin. Marami talagang napapahamak kapag nagmamadali. Mas magandang mabagal lang ang paglalakbay mo. Pero alam mo naman na magiging ligtas kang makarating sa iyong paroroonan. Tama po kayo, Tatang. Pero alam niyo po ba kung nasa na yung mga ibang pasahero ng bus? Ang sabi niyo ho kasi walang malapit na ospital dito, di ba? May hinala po ba kayo kung nasan sila, kasi paniguradong naroon din po ang asawa kong si Andrea? Sinabi ko na sa iyo na mga aswang ang dahilan kung bakit kayo na-aksidente. Masakit ito para sa iyo, pero malaki ang posibilidad na patay na ang lahat ng pasahero ng bus na yon. Kinuha na sila ng mga aswang upang gawing pagkain. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi totoo mga aswang. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Mas makabubuti na ang mga patunay na lang ng sinasabi ko sa iyo ang magpapakita sa iyo. Sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo at magpahinga ka na lang. Kung aalis ka, ay wala na akong pakialam. Buhay mo yan. At tandaan mo na kapag may nangyaring masama sa iyo, ay wala na roon akong kasalanan. Lumabas si Mang Tomas at naiwan akong mag-isa sa kubo niya. Tinapos ko ang pagkain at pagkatapos ay muli akong nahiga. Habang nakatingin ako sa kawalan, ay iniisip ko kung ano nga ba ang nangyari kay Andrea at kung nasaan siya. Pinilit kong maniwala sa sinabi ni Mang Tomas na kinuha ng mga aswang si Andrea at ang iba pang pasahero ng bus. Pero pilit kong inalis yun sa utak ko. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang at mas gusto ko pa rin paniwalaan na may nag-rescue sa mga pasahero ng bus at nang sandaling yon ay buhay ang asawa ko at nasa ospital siya sa kung saan. Mas pinili ko na lang na manatili sa bahay ni Mang Tomas, hindi dahil naniniwala ako sa mga sinasabi niya sa akin, pero dahil napagtanto ko na hindi nga magandang ideya kung aalis ako sa kalagayan ko noon. Sariwa pang mga sugat ko at may bali din ako sa binti at braso ko. Wala akong alam sa lugar na yon at hindi ko alam kung paano ako makakaalis doon. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog, ay naalimpungatan ako nang may narinig ako na mga taong nagsasalita sa labas. Sabay-sabay silang nagsasalita sa lengguwahe na hindi pamilyar sa akin. Tahimik akong tumayo at pinakiramdaman ko kung saan nanggagaling ang naririnig ko. Napagtanto ko na sa likod ng bahay na yon nagmumula. Marahan akong humakbang hanggang sa makarating ako sa maliit na kusina. Mula sa siwang ng dingding na gawa sa kawayan ay sumilip ako roon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Mang Tomas na napapalibutan ng ilang mga kalalakihan na magkakahawak pa ang mga kamay. May nakasinding kandila sa paligid nila. Nakapikit silang lahat habang umuusal ng mga salita na hindi ko maintindihan. Anong ginagawa nila? Bakit para silang mga kulto? Hindi ko alam kung bakit wala akong ideya sa kung ano ang ginagawa nila at kung para saan yun. At nakaramdam na ako ng takot. Naguguluhan akong bumalik sa papag at nang humiga ako ay doon ko inisip kung anong ginagawa ni Mang Tomas. Pero kahit na anong isip ang gawin ko ay wala akong nakuwang sagot. Lalo na't hindi ko pa naman kilala ng gusto si Mang Tomas. Kinabukasan ng umaga ay sabay na kaming nag-almusal ni Mang Tomas. Nilagang saging na saba ang kinakain namin. Tahimik ako at nakatulala dahil nasa utak ko pa rin ang nakita ko nung nakaraang gabi.
Ang tahimik mo naman. Parang ang lalim ng iniisip mo. Mang Tomas, meron lang akong itatanong. Pero wag ka sana magagalit ha. Ayokong magsabi na hindi ako magagalit. Depende pa rin sa kung ano ang itatanong mo. Wag na nga lang po. Hindi na ako magtatanong. Magtanong ka na. Kesa isipin mo pa yan at hindi ka makatulog. Sige na nga. Bahala na kung magagalit kayo. Kagabi kasi, nagising ako kasi may naririnig ako mga taong nagsasalita sa likod ng bahay. Sumilip ako at nakita ko kayo kasama ang ilang mga lalaki. Para po kayo nagdadasal na nagri-ritual na hindi ko maintindihan eh. Miyembro po ba kayo ng kulto? Nakita mo pala ang ginagawa namin kagabi. Bakit? Kapag ba nagsasagawa ng ritual, ay kulto na kagad para sa iyo? Hindi ko po alam eh. Ganun kasi ang nakikita kong ginagawa ng mga kulto sa pelikula. May ginagawa silang pagdarasal tuwing gabi, tapos may mga kandila sa paligid nila. Masyado ka naniniwala sa mga napapanood mo sa telebisyon. Hindi lahat ng nagdarasal sa kakaibang lingwahe tuwing gabi ay miyembro na kagad ng kulto. Huwag mo kaming husgahan. Base lang sa nakita mo kagabi. Kung hindi po kayo kulto, ano po kayo? Hindi ko obligasyong sagutin ang tanong mo na yan. Lalo na't alam ko na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo dahil malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama o mali. Grabe, ang dami niyo naman kagad na sabi. Oo o hindi lang po ang sagot sa tanong ko. Karapatan kong huwag sagutin ang tanong mo. Ngunit wala kang dapat na ikabahala sa nakita mo kagabi. Gaya ng sinabi ko, wala kaming ginagawang masama at darating din ang panahon na malalaman mo kung para saan ang ginagawa namin. Hindi na ako nagsalita pa at hindi ko na rin pinilit si Mang Tomas na sagutin ang tanong ko. Pero nagkaroon ako ng masamang kutob tungkol sa kanya, lalo na't para sa akin ay hindi normal ang nakita ko nung nakaraang gabi. Mabilis na lumipas ang mga araw at oras-oras ay iniisip ko pa rin si Andrea. May mga pagkakataon na hindi ko mapigilang umiyak dahil pakiramdam ko ay wala akong kwentang asawa. Nangako pa naman ako kay Andrea na palagi ko siyang poprotektahan at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Pero nung oras na kailangan niya ako, ay wala akong nagawa para siya ay iligtas. Palagi na lang akong nagdadasal na kung nasaan man si Andrea, ay ligtas siya, kagaya ko. Nakiramdam din ako kay Mang Tomas simula nang nakita ko sila noong nakaraang gabi. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya o kung meron man siyang gagawing hindi maganda sa akin. Kaya kahit paano ay muli akong naging kampante sa kanya. Inisip ko na lang din na kung masama siyang tao ay hindi na dapat niya ako tinulungan nung una pa lamang. Isang umaga, matapos ang almusal, ay nagpaalam sa akin si Mang Tomas. Oo nga pala, Arman. Aalis ako sandali dahil mag-aani ako doon sa taniman ko ng patatas. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ko. Kung nagugutom ka, ay kumain ka ng kung anong pagkain ang meron dito. Sige po, Mang Tomas. Pero baka gusto niyo po na samahan ko po kayo para meron po kayong makakatulong sa pag-aani ng mga patatas. Wag na. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Magpahinga ka na lang dito dahil yun ang mas makakabuti para sa'yo. Kayo po ang bahala. Gusto ko lang po kasing makaganti sa pagtulong niyo sa akin. Hindi kita tinulungan kasi umaasa ako na may kapalit yun. Masaya na ako na makita kang ligtas. Huwag kang mag-alala dahil sa oras na malakas at magaling ka na, ay tutulungan kitang makabalik sa Maynila. Kaya kung gusto mo nang makaalis dito,
ay magpalakas at magpagaling ka na muna. O siya, sige na. Aalis na ako. Baka abutan pa ako ng matinding init. Sige o, mag-iingat po kayo, Mang Tomas. Sumakay na si Mang Tomas sa kanyang kalabaw. Sinundan ko siya ng tingin habang papalayo siya, hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Muli kasing bumalik sa isip ko kung nasaan na ba talaga ang asawa ko. Mabilis na lumipas ang isang oras at unti-unti na akong nakaramdam ng pagkainip. Doon ko na naisipan na maglakad-lakad sa labas. Naisip ko na maganda na maarawan ako para maging mabilis ang pagbabalik ng lakas ko. Bago ako umalis, ay isinarado ko ang pinto ng bahay ni Mang Tomas. Nang naglalakad na ako sa labas, ay napansin ko ang makahulugang tingin ng mga tao sa akin. Grabe naman sila kung tignan ako. Parang may ginawa akong masama sa kanila. Ngayon lang ba sila nakakita ng ibang tao rito? Hindi ko nalang pinansin ang mga taong nakasunod ang mga mata sa akin. Hanggang sa isang matandang babae ang humarang sa akin. Meron siyang dalang mahabang tungkod na gawa sa sanga na mas matangkad pa sa kanya. Bagyang kuba ang likod niya. Mahaba ang buhok niya na puro puti na. Ikaw ba? Yung bagong kasama ni Tomas sa bahay niya? Ako nga po, Lola. Ako po si Arman. Ako naman si Berta. Paano ka napunta sa bahay ni Tomas? Iniligtas niya po ako sa isang aksidente. Siya po ang gumamot sa mga sugat ko. Mag-iingat ka kay Tomas. Hindi mo siya kilala. Alam ko pong hindi ko pa siya kilala dahil halos 1 linggo pa lang po kaming magkasama. Pero may dapat po ba ako malaman tungkol kay Mang Tomas? Marami. Marami siyang itinatago. Lalo na sa mga tao sa lugar na ito. Gaya po ng ano? May hinala ang mga tao nito na si Tomas ang pinuno ng mga aswang na pumapatay ng mga tao. Hindi lang sa lugar na ito, kundi maging doon sa delikadong kurba sa kalsada sa itaas ng baryong kinaroroonan natin. Aswang na naman. Lahat po ba ng makakausap ko rito ay puro aswang ang sasabihin sa akin? Nire-respeto ko po ang paniniwala nyo pero pasensya na po. Kasi hindi po ako naniniwala sa aswang. Mas malakas po ang paniniwala ko sa Panginoon Diyos. Hindi na ako nagtataka kung hindi ka naniniwala sa mga aswang dahil dayo ka sa baryo namin. Pero maniwala ka, totoo sila. Kaya kung ako sa'yo, kung nais mo pang mabuhay, ay umalis ka na sa bahay ni Tomas. Salamat po sa concern nyo sa akin, Lola. Pero may tiwala po ako kay Mang Tomas. Kung may gagawin sana siyang masama sa akin, dapat noon pa niya ginawa. Pero ilang araw ko na po siyang kasama hanggang ngayon. Buhay pa naman ako. Ang totoo nga niyan eh. Alagang-alaga niya ako eh. Dahil naghihintay lang siya at ang iba pang mga aswang ng tamang oras. Sa makalawa ay bilog ang buwan. Yun ang gabi na mas malakas sa mga aswang. Sigurado ako na sa gabing yon ay may gagawing hindi maganda sa iyo si Tomas at ang iba pang mga aswang. Sa tingin ko po walang katotohanan yung mga sinasabi niyo sa akin. Nararamdaman ko pong mabuting tao si Mang Tomas. Hindi na ako nagtataka kung bakit kuwang-kuwa ni Tomas at tiwala mo. Dahil magaling siyang magpanggap. Marami ng dayo ang kinupkup niya at tinulungan. Pero makalipas ang ilang araw, ay misteryosong nawala. Huwag mong hayaan na magaya ka sa kanila. Kung sakaling naramdaman mong nasa panganib ka, ay magtungo ka sa gubat. Diretsuhin mo lang ang daan papasok ng gubat at tawirin mo ang talon na yung makikita. Sa pagtawid mo ron, ay pumasok ka sa kuwebang makikita mo at doon ka magtago. Ligtas ka ron dahil hindi maaaring pumasok ang aswang na gaya ni Tomas sa lugar na yon.
O siya, sige na. Mag-iingat ka. Matapos yung sabihin ni Aling Berta, ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang mga sinabi niya sa akin. Para sa akin, ay hindi kapanipaniwala ang mga paratang niya kay Mang Tomas. Isa pa, hindi pa rin ako naniniwala sa aswang. Kaya sadyang mahirap paniwalaan na si Mang Tomas ay isang aswang. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa naisipan kong magtungo sa gubat. Sinunod ko ang sinabi ni Aling Berta upang malaman ko kung totoo ngang meron dong kuweba. Tinahak ko ang direksyong daan papasok sa gubat. Makalipas ang halos kalahating oras ay tumambad sa akin ang isang napakagandang talon. Sandali, hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang talon na sinasabi ko kay Andrea. Kung ganun, ang baryong ito sana ang pupuntahan namin ni Andrea. Hindi ako makapaniwala sa naging realisasyon ko na yun. Naluwa ako dahil kung hindi nangyari ang aksidenteng yun, ay sigurado ko na magkasama kami ni Andrea na naroon sa lugar na yun. Masaya sana naming ini-enjoy ang aming bakasyon. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kapag gumaling na ang mga sugat ko at bumalik na ang lakas ko ay hahanapin talaga kita. Nararamdaman kong buhay ka pa, mahal ko. Alam ko na nasa isang ligtas na lugar ka sa sandaling ito. Nanatili pa ako ron ng ilang minuto hanggang sa nagdesisyon na akong umalis. Ngunit nang tumalikod ako ay may malalim na boses akong narinig na tila nanggagaling sa kung saan. Tinawag nun ang pangalan ko. Luminga ako at naulit sa pangalawang beses ang pagtawag sa aking pangalan. Napakunot noo ako dahil nanggagaling ang boses sa loob ng isang kuweba na mararating ko kung tatawid ako sa talon. Doon ko nalaman na totoo ang sinabi ni Aling Berta na meron nga roong kuweba. Ipinilig ko ang aking ulo at inisip ko na guni-guni lamang yon. Tuluyan na akong naglakad palabas ng gubat hanggang sa makauwi na ako sa bahay ni Mang Tomas. Doon ay naabutan ko si Mang Tomas na ibinababa ang isang sako ng patatas mula sa likod ng kalabaw. Agad akong lumapit sa kanya. Mang Tomas, tulungan ko na po kayo. Huwag na. Kaya ko na ito. Hindi bang sabi ko sa iyo ay magpahinga ka? Saan ka nga pala galing? At pag uwi ko dito ay wala ka. Naglakad-lakad lang po. Nagpunta po ako sa gubat at meron po palang napakagandang talon doon. Meron nga. Kanino mo naman nalaman na merong talon doon? Sa isang matandang babae po na nakasalubong ko kanina. Aling Berta po ang pangalan niya. Berta? Aba, wala akong natatandaan na merong Berta na nakatira rito. Sa liit ng lugar na ito, ay kilala ko halos lahat ng nakatira dito. At wala akong nakikilalang Berta. Ganun? Medyo maliit po siyang matandang babae na may mahabang buhok na puro puti na. Maraming matandang babae rito, pero wala akong kilalang Berta. Yun po ang pangalan na sinabi niya sa akin eh. Pero Mang Tomas, alam niyo ho ba, nasa baryong to pala kami dapat pupunta ng asawa ko. Nang makita ko po kasi yung magandang talon ay nalaman ko na yun din po yung talon na nakita ko sa picture, na nakita ko po sa isang blog post tungkol po sa lugar na to. Talagang dito niyo pa naisipang magbakasyon ng asawa mo? Kahit napakaraming mas magagandang lugar dito sa Pilipinas. Ang baryong ito ay hindi lugar para sa isang bakasyon. Bakit naman po? Dahil po ba delikado rito kasi merong mga aswang dito? Tama ka. Mabuti naman at alam mo. Bakit? Naniniwala ka na ba ngayon sa mga aswang? Hindi pa rin po, Mang Tomas. Alam ko po kasi na yun sasabihin yung dahilan kung bakit hindi pwedeng magbakasyon sa lugar na to. Saka na lang po ako maniniwala sa sinasabi niyong aswang-aswang na yan kapag ako na po mismo
ang nakakita sa kanila. Huwag mo nang hintayin na makakita ka ng aswang bago ka maniwala. Mas mabuti na ngayon pa lang ay maniwala ka na. Pero sige, ikaw ang bahala. Ayokong ipilit sa iyo ang isang bagay na sa tingin mo ay katang isip lamang. Binuhat na ni Mang Tomas ang isang sako ng patatas at dinala niya yon sa likod ng bahay. Pumasok na ako sa kubo para makapagpahinga. Hindi ko na lang sinabi kay Mang Tomas ang sinabi sa akin ni Aling Berta na aswang si Mang Tomas at kailangan kong mag-ingat sa kanya. Baka kasi masamain pa yon ni Mang Tomas at ayoko namang sumama ang loob niya sa akin, lalo na't siya ang tumutulong sa akin sa baryong yun. Inalis ko sa utak ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Aling Berta dahil walang dahilan para magduda ako kay Mang Tomas, lalo na't puro kabutihan ang ipinapakita niya sa akin. Hanggang isang gabi, matapos naming maghapunan, ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang bilog na buwan. Nang ipaalam ko kay Mang Tomas na bilog ang buwan, ay nagmadali siyang dumungaw sa bintana at napansin ko ang pagkabahala sa kanyang muka. Nakalimutan ko na kabilugan pala ng buwan ngayong gabi. Bakit po? Ano po bang ibig sabihin kapag bilog ang buwan? May mga aswang nasasalakay sa baryong ito. Arman, makinig ka sa akin. Kahit na anong mangyari ay huwag kang lalabas ng bahay. Dito ka lang hanggang sa sumapit ang umaga. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi naman po talaga ako lumalabas tuwing gabi, kaya kahit hindi niyo po sabihin yan, ay hindi talaga ako lalabas. Mabuti na sigurado. Kung gustong pang mabuhay, ay dito ka lang. Kahit na ano ang mangyari. Kahit hindi ako naniniwala na may mga aswang nasasalakay sa gabing yon, ay hindi ko na lang kinontra si Mang Tomas sa kanyang mga sinabi. Napagtanto ko kasi na mas makakabuti kung hahayaan ko na lamang siya sa paniniwala niya kesa humaba pa ang aming usapan at mauwi pa yon sa pagtatalo. Mahimbing ang tulog ko ng gabing yon. Hindi ko iniisip na totoong may mga aswang nasasalakay, kaya wala akong kakaba-kaba. Ngunit nagising ako dahil sa malakas na pagbukas ni Mang Tomas ng pinto. Naaninag ko siya na lumabas ng bahay. Malakas din niyang isinarado ang pinto. Nagmamadali akong bumangon. Bahagya akong binuksan ng pinto, pero hindi ko na nakita si Mang Tomas. Nagtaka ko sapagkat napakabilis niyang nawala. Hanggang sa may narinig akong sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Doon ko na tuluyang binuksan ang pinto. Lumabas ako at nang hilakbot ako sa aking mga nakita. May mga nakakatakot na nilalang na malahalimaw ang anyo ang umaatake sa mga tao at pumapasok sa mga bahay. Ang ilan ay nasa ibabaw ng bubong. Ang mga nilalang na yon ay may namumula at nanlilisik na mga mata. Matutulis ang kanilang mga ngipin at ganun din ang kanilang mga kuko. Sandali akong natigilan. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako. Ngunit nang may isang halimaw na sumunggab sa akin, ay dun na ako tila nagising. Akmang sasakmalin niya ako, pero mabilis ko siyang sinakal sa leeg. Nakipagpambuno ko sa kanya hanggang sa malakas kong tinuhod ang pagitan ng kanyang mga hita. Nang makawala ako mula sa halimaw, ay mabilis akong tumakbo pabalik sa kubo ni Mang Tomas. Ngunit 2 halimaw ang humarang sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang tumakbo palayo sa kubo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil kahit saan dumako ang mga mata ko ay may nakikita akong mga halimaw. Diyos ko, mga aswang nga yata ang mga halimaw na yun. Totoo nga sinabi naman, Tomas. Totoo mga aswang. Patuloy ako sa pagtakbo. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako maaaring mamatay dahil kailangan ko pang makita at makasama ang asawa ko. Hanggang sa naalala ko ang sinabi sa akin ni Aling Berta. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako papasok sa gubat. Hindi na ako nag-abalang lumingon sa aking likuran kahit pakiramdam ko ay may mga aswang na nakasunod sa akin. Bahagyang bumagal ang pagtakbo ko dahil
sa mabatong daan hanggang sa tinawid ko na ang talon at nang nakita ko na ang kuweba ay agad akong pumasok doon. Nagtago ako sa isang malaking bato at mula roon ay nakita ko ang mga aswang na sumusunod sa akin na nakatayo lang sa labas ng kuweba. Nakatingin sila sa akin pero hindi na sila nagtangkang sundan ako hanggang sa umalis na sila at nawala na sila sa paningin ko. Mukhang totoo nga sinabi ni Aling Berta. Hindi nakakapasok sa kuwebang ito mga aswang. Pero kung totoo ang sinabi niyang yun, totoo rin kaya na aswang si Mang Tomas? Nang dahil sa bagay na yon, ay nakaramdam ako ng takot kay Mang Tomas. Naisip ko na kung hindi pala ako nakalabas sa bahay niya, ay baka doon pa niya ako pinatay kung totoo man na isa siyang aswang. Naglakad-lakad ako sa loob ng kuweba upang maghanap ng magandang pwesto kung saan ako maaaring magpahinga. Hindi ko alam, pero habang tumatagal ang paglalakad ko, ay pabigat ng pabigat ang hangin sa loob noon. Para bang may kung anong nakabara sa lalamunan ko na naging dahilan para mahirapan ako sa aking paghinga. Hanggang sa nakarating na ako sa dulo ng kuweba, nagimbal ako dahil meron doon itim na usok na lumulutang sa hangin. Tila sumasayaw yun. Lumapit ang itim na usok sa akin at nagpaikot-ikot yun sa paligid. Itinaboy ko ang itim na usok gamit ang mga kamay ko, pero patuloy lang yun sa pag-ikot sa akin hanggang sa huminto ang usok sa tapat ng mukha ko at isang boses ang aking narinig. Sa wakas, nagpunta ka na sa lugar na ito, Arman. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Nandito na ako sa harapan mo. Ako ang itim na usok na iyong nakikita. Hindi. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Hindi pwede magsalita ang isang usok. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo ang nangyayari ngayon, Arman. Ako ay ang espiritu ng tatong tagapagtanggol ng paryong ito laban sa mga aswang. Ako si Gubatnon. Ikinulong ng mga aswang ang aking kaluluwa sa kuwebang ito. Dahil alam nila na kahit pinatay nila ako noon, ay kaya ko pa rin mabuhay sa katawan ng ibang tao at magpapatuloy lang ang pag-ubos ko sa mga aswang. Teka, anong ibig mo sabihin? Paano naging masama si Mang Tomas? Gayong siyang tumulong sa akin matapos kong maaksidente. Aksidente na siya mismo may kagagawan. Si Tomas at ang mga alagad niya ang dahilan ng aksidenteng sinasabi mo. Sinasadya nilang maaksidente ang mga dumadaan sa delikadong kurbadang yun upang maging madali sa kanila ang makapambiktima ng mga tao. At ikaw naman, Arman, ikaw ang dayong nakatakdang tumapos sa kasamaan ng mga aswang sa baryong ito. Huwag mong isipin na mabuti si Tomas dahil tinulungan ka niya. Dahil ang totoo ay sinadya niyang makuha ang loob mo upang madali ka niyang mapatay sa gabing ito. Iyan din ang sinabi sa akin ni Aling Berta. Si Aling Berta ay kalaban ng mga aswang. Lahat ng sinabi niya sa iyo ay totoo. Ayon sa propesiya, ay may isang dayo na darating sa baryong ito at siya ang magiging daan upang mabigyan ng tuldok ang pagsalakay ng mga aswang dito. Nararamdaman ko na ikaw ang tinutukoy sa propesiyang iyon. Teka, bakit ako? Wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isa pa, hindi ko alam kung kaya kong labanan si Mang Tomas. Kahit totoo siyang aswang, ay naramdaman ko na totoo ang kabutihang ipinapakita niya sa akin. Huwag kang magpabulag sa kabutihan ni Mang Tomas. Dahil ang lahat ng yun ay hindi totoo. Alam niya na ikaw ang magpapabagsak sa kanya. Kaya ang totoo niyang pakay sa iyo ay ang patayin ka ngayong gabi dahil bilog ang buwan.
Tuwing bilog lang ang buwan, kaya niyang patayin ang itinakda. Kaya wala kang dapat gawin, kundi ang manatili sa kuwebang ito hanggang sa sumikat ang araw. Isa pa, si Tomas ang pumatay sa iyong asawa. Anong sinabi mo? Gaya na sinabi ko sa iyo, sina Tomas ang dahilan ng aksidenteng nagdala sa iyo sa baryong ito. Kaya malinaw na sina Tomas din ang dahilan ng pagkamatay ng iyong asawa. Sa kasamaang palad, hindi lang basta namatay ang asawa mo dahil ginawa siyang pagkain ng mga aswang. Sandali akong tumahimik habang may luhang namumuo sa gilid ng aking mga mata. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamay at unti-unting bumangon ang galit sa dibdib ko para kay Mang Tomas. Hayop ka. Hayop ka, Mang Tomas. Pinagkatiwalaan kita pero ikaw pala ang pumatay sa asawa ko. Hindi kita mapapatawad. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Andrea! Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong asawa. Alam ko ang pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay dahil pinatay din noon ni Tomas ang aking buong pamilya. Ngunit gamitin mo ang galit na yan para ikaw ay kumante. Huwag mong hayaan na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong asawa. Patayin mo si Tomas. Kapag nagawa mo yun, hindi mo lang mabibigyan ng hustisya ang iyong asawa, kundi mapapalaya mo rin ang baryong ito mula sa mga aswang. Sabihin mo sa akin, gubat nun. Sabihin mo sa akin, may paraan ba para mapatay ko si Tomas? Meron. Kaya ka pinapunta rito ni Berta ay hindi lang dahil para maging ligtas ka, kundi upang malaman mo mula sa akin kung paano mo mapapatay si Tomas. Sabihin mo sa akin ang paraan na yun at handa kong gawin ang lahat para nang maipaghigante si Andrea. Kailangan kong gamitin ang iyong katawan, Arman. Kailangan kong pumasok sa iyong katawan upang magkaroon ako muli ng katawan lupa. Yun lamang ang natatanging paraan para makalabas ako sa kuwebang ito. Kapag nasa loob mo na ako, ay magagamit mo rin ang aking kakayahan bilang manunugis ng mga aswang. Hindi. Ayokong ipagamit ang katawan ko sa'yo. Hindi nga kita kilala eh. Ngunit yun lamang ang tanging paraan para matalo natin si Tomas. Hindi porke nasa loob ako ng iyong katawan ay ako na ang kukontrol sa'yo. Ikaw pa rin ang masusunod. Ngunit mararamdaman mo ang aking paggabay sa'yo. Lalo na kapag nakikipaglaban ka sa mga aswang. Kapag napatay na natin si Tomas, ano na ang mangyayari? Maaari na akong umalis sa iyong katawan dahil tapos na ang aking misyon. Kung iniisip mo na habang buhay akong nakasanib sa iyo ay nagkakamali ka, kailangan ko lang tapusin ang misyon na hindi ko natapos at ikaw mo makakatulong sa akin na gawin yun. Muli akong tumahimik upang makapag-isip ako ng maayos. Inisip ko na kapag pumayag ako sa gusto ni Gubat nun, ay malaki ang posibilidad na maipaghihiganti ko ang kamatayan ni Andrea. Maya-maya pa ay marahan na akong tumango. Sa tingin ko ay wala na akong mapagpipilian, Gubat nun, kundi ang magtiwala sa'yo. Lahat ng sinabi mo ay tumugma sa sinabi ni Aling Berta. Isa pa, minsan ko nang nakita si Mang Tomas na may mga kasamang mga lalaki na nagdadasal sa likod ng bahay niya. Dapat doon pa lang ay nagduda na ako sa kanya. Ang mga lalaking nakita mo na kasama ni Tomas ay mga aswang na kagaya niya. Sa tingin ko ay nagsasagawa sila ng isang ritual upang maging mas malakas sila. Ngayon tatanungin kita, Arman. Pumapayag ka na bang gamitin ko ang iyong katawan? Kailangan ko ng pagpayag mo dahil kung hindi ka papayag ay hindi ako magkakaroon ng kakayahan na sumanib sa iyo. Sige, pumapayag na ako, Gubat nun.
Pumapayag akong gamitin mo ang katawan ko para patayin si Mang Tomas at ang lahat ng mga alagad niyang aswang. Gagawin ko to para kay Andrea. Hindi ako papayag na hindi mananagot ang dahilan ng kamatayan ng asawa ko. Maraming salamat sa pagpayag mo. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong ito. Pagkasama nating pababagsakin si Tomas at ang lahat ng kakampi niya. Matapos yung sabihin ni Gubat nun, ay nagpaikot-ikot muli sa akin ang itim na usok. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng usok hanggang sa bigla na lang yung pumasok sa bibig ko. Naramdaman ko ang paggapang ng itim na usok sa bawat parte ng aking katawan. Para yung apoy na mabilis na sinakop ang buo kong pagkatao. Malakas akong napasigaw habang nakaluhod dahil sa napakasakit ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay unti-unting dinudurog ang lahat ng lamang loob ko. Parang luluwa na ang mga mata ko. Kahit walang apoy, ay para akong sinusunog ng buhay. Patuloy ako sa pagsigaw na para bang mapupunit na ang aking lalamunan hanggang sa hindi ko nakinaya ang sakit at tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko na nalaman kung ano ang sunod na nangyari pagkatapos nun. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nawalan ng malay, pero nang nagising ako ay maliwanag na sa labas ng kuweba. Marahan akong tumayo at nang naalala ko ang nangyari kagabi ay agad kong pinakiramdaman ang aking sarili. Hinawakan ko ang aking muka at katawan. Wala akong naramdaman na kakaiba o kahit konting pakiramdam na merong ibang nasa loob ng aking katawan. Sinabi ko na nga ba? Panaginip lang ang lahat ng yun. Hindi panaginip pa nangyari kagabi, Arman. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Gubat nun sa loob ng aking utak. Gubat nun? Ikaw ba yan? Ako nga, Arman. Nang dahil sa pagpayag mo, ay nasa loob na ako ng iyong katawan. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil tanging ikaw lamang ang makakarinig sa aking boses. Mabuti naman kung ganun. Pasensya ka na, dahil naninibago pa ako. Hindi ako sanay na may naririnig akong boses sa loob ng utak ko. Naiintindihan kita. Kahit ako'y naninibago rin, dahil ngayon lang ulit ako nagkaroon ng katawan. Ano palang gagawin natin, Gubat nun? Lumabas ka na sa kuwebang ito at bumalik ka sa bahay ni Tomas. Ngunit huwag mong sasabihin sa kanya ang nangyari kagabi. Kahit ang pangalan ko ay huwag mong babanggitin sa kanya. Kailangan isipin niya na wala ka pang alam kung ano talaga siya. Kailangan natin maghintay ng susunod na pagbilog ng buwan bago mo siya patayin. Bakit kailangan ko pa maghintay ng ganong katagal? Hindi ba pwedeng ngayon na natin siya patayin? Hindi maaari. Tuwing bilog ang buwan ay mas lumalakas si Tomas at ang mga aswang. Pero kasabay nun ay humihina rin ang kanilang depensa dahil tumatanggap ang katawan nila ng kapangyarihan mula sa buwan. Naiintindihan ko na. Kung ganun, kailangan ko talaga magpanggap. Mahirap yun para sa akin lalo na alam ko nang si Mang Tomas ang may kagagawan sa pagkamatay ni Andrea. Pero huwag kang mag-alala, Gubat nun. Gagawin ko ang lahat para hindi siya maghinala sa akin. Ganyan nga, Arman. Sundin mo lang ang lahat ng sinasabi ko at makukuha mo ang ustisya para sa iyong asawa. Naglakad na ako palabas ng gubat. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ni Mang Tomas, ay panay ang hinga ko ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa sandaling makaharap ko ang pumatay sa aking asawa. Pagdating ko sa bahay ni Mang Tomas, ay agad akong sinalubong ni Mang Tomas. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Kung hindi ko alam na isa siyang aswang at siya ang pumatay kay Andrea, ay talagang masasabi ko na totoo ang pag-aalala niyang yun.
Nang hawakan niya ako sa magkabila ang balikat ko, ay gusto ko siyang suntukin, pero pinigilan ko ang akin sarili na gawin yun. Saan ka ba nang galing, Arman? Ba't ngayon ka lang umuwi? Magdamag ako nag-alala sa'yo. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ng mga aswang kagabi? Hindi naman. Ayos lang ako. Tumakbo po ako sa gubat at doon ako nagtago. Mabuti naman kung ganun. Ang akala ko talaga ay kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi ba't sabi ko naman kasi sa'yo ay huwag kang lalabas kahit na anong mangyari? Hindi ko po kasi napigilang hindi lumabas nang marinig kong sigawan ng mga tao. Ang akala ko kung ano na po nangyayari. Hindi ko naman ho akalain na totoong may mga aswang dito kagabi. May mga aswang na hinabol ako hanggang sa nakarating ako dun sa gubat. Hindi bale. Ang importante ay ligtas ka at walang masamang nangyari sa iyo. Sa susunod ay huwag ka nang lalabas kapag sinabi ko na may mga aswang na aatake. Diyos ko, pinag-alala mo talaga ako ng gusto. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Nagpapanggap lang siya, Arman. Huwag mong kakalimutan na siya ang pumatay sa asawa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kakalimutan yun. Ano ka mo? May sinasabi ka ba, ha, Arman? Wala ho. Ang sabi ko po, huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko po kakalimutan ang sinasabi niyo sa akin. Pwede po bang magpahinga na muna ako? O sige. Pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na. Kung nagugutom ka ay may pagkain sa kusina. Kumain ka na lang doon. Ako naman ay tutulong sa panggagamot sa mga sugatan sa nangyaring pag-atake ng mga aswang kagabi. Nilagpasan ko si Mang Tomas at dire-diretso akong pumasok sa bahay niya. Umupo ako sa papag at dahil sa nakabukas ang pinto ay nakita ko ang pag-alis ni Mang Tomas. Nakita mo na kung gaano kahusay magpanggap si Tomas. Gagawin niya ang lahat para hindi ka maniwala sa kanya. Dahil gaya mo, ay kailangan din niya maghintay ng susunod na pagbilog ng buwan bago siya ulit magkaroon ng pagkakataon para patayin ka. Gusto ko na siyang patayin kanina, gubat nun. Hindi ko ba talaga pwedeng gawin yun ngayon? Alam kong mahirap para sa'yo na magpatayin kagad si Tomas. Pero kailangan mong pigilan ang iyong sarili. Kung magiging padalos-dalos ang iyong kilos, ay baka mapahama ka lang. Tandaan mo, hindi dapat malaman ni Tomas na alam mo na ang katotohanan hanggat hindi sumasapit ang susunod na pagbilog ng buwan. Nauunawaan na kita, gubat nun. Mahirap, pero kailangan ko nga talagang makisama kay Mang Tomas. Pero wag ka mag-alala, gubat nun. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay tayong dalawa. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Sa utak ko ay naglalaro kung paano ko papatayin si Mang Tomas. Nangako rin ako kay Andrea na gagawin ko ang lahat para makamit niya ang hustisya na nararapat para sa kanya. Sa mga lumipas na araw ay pinilit kong makisama kay Mang Tomas na kagaya ng pakikisama na ginagawa ko sa kanya nung mga unang araw na nakilala ko siya. Ginawa ko ang lahat para hindi niya mahalata na alam ko na isa na siyang aswang. At sa tuwing mag-isa ko ay doon lang ako kinakausap ni gubat nun. Palagi niyang ipinapaalala sa akin na dapat akong kumalma sa tuwing kaharap ko si Mang Tomas. Isang malaking pagsubok para sa akin na humarap sa taong pumatay sa aking asawa. Pero wala akong magawa kundi ang maghintay ng tamang panahon para patayin ko siya. May mga pagkakataon na sa tuwing nakatalikod si Mang Tomas ay gusto ko nang kumuha ng kutsilyo para saksakin siya ng paulit-ulit. Pero nababasa ni gubat noon ang utak ko, kaya sinasabi niya sa akin na wag ko yung gagawin kung ayaw kong masira ang plano namin. May isang gabi na magkasabay kaming kumakain ni Mang Tomas. Hindi ko namalayan na nakatingin na pala ako sa kanya ng matalim. Nagulat na lang ako nang biglang nagsalita si Mang Tomas.
Ayos ka lang ba, Arman? Ang sama mo namang makatingin. May nagawa ba akong hindi maganda sa'yo nang hindi ko alam? Wala po. Pasensya na po kayo, Man Tomas. Naisip ko lang po kasi yung nangyaring pagsalakay ng mga aswang noong nakarang linggo. Ang dami nilang pinatay na mga tao. Kaya hindi nakapagtataka na sila rin talaga ang pumatay sa asawa ko. Sandali. Ang akala ko ba naniniwala ka pang buhay ang asawa mo? Noon yun, Man Tomas. Pero nang nalaman kong totoo ang mga aswang, ay napagtunto kong totoo nga mga sinabi niyo sa akin, na mga aswang ang dahilan kung bakit kami na aksidente. Pero alam mo ba, Man Tomas, naniniwala ako na may dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. May dahilan kung bakit na aksidente kami. At may dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na ito. Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka nandito? Para ubusin ang mga aswang na pumatay sa asawa ko. Nandito ako para maghiganti, Man Tomas. Arman, tumahimik ka na. Baka makahalata si Tomas dahil sa mga sinasabi mo. Sa kabila ng pagsaway ni Gubat nun sa akin, ay hindi ko siya pinakinggan. Naiintindihan kita kung bakit mo yan nasasabi. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na hindi birong kalaban ng mga aswang, lalo na't wala kang kasanayan sa pakikipaglaban sa kanila. Mapapahamak ka lang. Para sa akin, ay sapat na ang galit na meron ako para makipaglaban sa kanila. Ito ang magiging sandata ko para maipaghiganti ko si Andrea. At hindi ako titigil hanggang sa magtagumpay ako. Tandaan mo yan, Mang Tomas. Napansin ko ang paglunok ni Mang Tomas na sinundan ng pagbakas ng takot sa kanyang muka. Naramdaman ko na nabahala siya sa mga sinabi ko at malamang ay naisip niya kung ano ang kaya kong gawin dahil sa labis na galit na nasa puso ko. Habang natutulog ako ng gabing yon, ay ginising ako ni Gubat nun. Paulit-ulit kong narinig ang boses niya sa loob ng utak ko. Inutusan niya akong lumabas para makapag-usap kaming dalawa. Tahimik naman akong lumabas para hindi magising si Mang Tomas. Nagtungo ko sa likod ng bahay at doon na kami nagsimulang mag-usap ni Gubat nun. Bakit mo naman inabala ang pagtulog ko, Gubat nun? Importante ba yung sasabihin mo? Anong ginawa mo kanina? Bakit mo kinausap si Tomas na parang galit na galit ka sa kanya? Gubat nun, dahil mahirap para sa akin na magpanggap na hindi ako galit sa kanya matapos kong malaman na siya ang pumatay sa aking asawa. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ko at sigurado ako na maiintindihan mo ko. Naiintindihan kita, Arman. Pero tandaan mo na kung palagi kang ganun makipag-usap sa kanya, ay hindi malabong malaman niya na alam mo na ang totoo. At kapag nangyari yun, mauuwi sa lahat ang plano natin. 3 linggo na lang, Arman. 3 linggo na lang at sasapit na ulit ang pagbilog ng buwan. Hindi mo na ba kayang maghintay? Nasa loob ka ng katawan ko. Kaya alam mong mahirap para sa akin na maghintay ng ganong katagal. Alam mo kung gaano ako nahihirapan araw-araw na pakisamahan ng maganda ang taong pumatay sa asawa ko. Alam ko ang nararamdaman mo, pero sana'y maunawaan mo rin na walang magandang maidudulot kung magpapadala ka sa galit mo. Magsasalita pa sana ako nang may narinig akong kaluskos sa akin likuran. Mabilis akong humarap at paglingon ko ay nanlamig ako nang makita ko si Mang Tomas. Naglalakad siya palapit habang may pagtataka sa muka. Arman, anong ginagawa mo rito sa labas na ganitong oras? Hindi po kasi ako makatulog eh. Kaya naisipan kong magpahangin muna dito sa labas. At saka parang naririnig kitang nagsasalita. May kausap ka ba? Wala ho. Sino naman pong kakausapin ko rito? May nakita ho ba kayong kasama ko? Wala nga. Pero naririnig talaga kitang nagsasalita. Hindi ko nga lang naiintindihan ang sinasabi mo dahil pabulong ang boses mo.
Yun po ba? Wala po yun. Kinakausap ko lang ho si Andrea. Iniisip ko po na buhay siya at nasa harapan ko siya. Namimiss ko na ho kasi ang asawa ko eh. Kung kailangan mo na makakausap, nandito ako. Handa akong kausapin ka kahit anong oras. Pwede mo akong gisingin kung pakiramdam mo eh. Kailangan mo talaga ng kausap. Walang problema yun sa akin. Maraming salamat po, Man Tomas. Malamig na po rito sa labas. Pumasok na po tayo. Nauna na ako naglakad, pabalik sa loob ng kubo, upang hindi na magtanong pa si Mang Tomas. Agad namang sumunod si Mang Tomas sa akin. Pagkasarado niya ng pinto, ay lumapit siya sa akin. Kapag merong gumugulo sa isip mo, ay huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. Handa akong makinig sa iyo, Arman. Ituring mo ko na para bang lolo o tatay mo. Ngiti na lang ang isinagot ko kay Mang Tomas. Ayoko na kasing humaba pa ang pag-uusap namin. Humiga na ako sa papag habang si Mang Tomas naman ay sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Pagkahiga ko ay muli kong narinig ang boses ni Gubatnon. Magpasalamat ka, Arman, dahil mukhang naniwala si Tomas sa pagsisinungaling mo sa kanya. Sana'y maging aral na sa iyo nangyaring ito. Simula ngayon, lahat ng desisyon na gagawin mo at mga salitang sasabihin mo ay dapat mo munang pag-isipan ng ilang libong beses. Hindi ko na sinagot pa si Gubatnon dahil magtataka na naman si Mang Tomas kung bakit ako nagsasalita ng mag-isa. Pumikit na lang ako at bumalik na ako sa pagtulog. Sinabi ko sa sarili ko na simula sa oras na yon ay kailangan ko nang maging maingat at hindi na ako pwedeng magpadala sa bugso ng galit ko kay Mang Tomas. Sa mga sumunod na araw ay mas ginalingan ko ang aking pagpapanggap. Napagtanto ko na kailangan kong makinig sa mga sinasabi ni Gubatnon dahil siya ang mas nakakaalam sa kung ano ang dapat naming gawin. Wala kong alam sa mga pangyayari sa baryong yun at bilang si Gubatnon ang dating nakipaglaban sa mga aswang ay siya ang mas nakakaalam kung paano namin mapapatay si Mang Tomas at ang mga alagad nitong aswang. Hindi ko binigyan si Mang Tomas ng dahilan para maghinala sa akin. Kahit sukan-suka ko sa pagkatao niya, ay naging maganda pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Palagi kong iniisip na kailangan kong gawin yun para maipaghiganti ko si Andrea. Isang umaga, habang mag-isa kong nakaupo sa labas, ay dumating si Mang Tomas mula sa pag-aani ng patatas sa taniman niya. Pagkababa niya ng sakong naglalaman ng mga patatas mula sa kalabaw, ay umupo siya sa tabi ko. Kumusta na pala ang pakiramdam mo, Arman? Mas maayos na po kumpara ng mga nakaraang araw. Mabilis na gumagaling ang mga sugat ko dahil sa gamot na binibigay niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun. Eh ang puso mo, alam kong masakit at mahirap pa rin sa'yo natanggapin na wala na ang asawa mo. Sobrang sakit po talaga. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kasakit na namatay si Andrea na parang hindi makatao. Gusto kong patayin lahat ng aswang sa baryong ito. At kung meron man silang pinuno, siya ang gusto kong unahin. Tinignan ko ang magiging reaksyon ni Mang Tomas sa sinabi ko na yon. Umasa ako, nakakabahan siya, pero nanatiling kalmado ang mukha niya. Pero hindi na siya nagsalita. Tumayo siya at dinala na ang sako ng mga patatas sa likod ng bahay na para bang pinili niyang umiwas sa pag-uusapan namin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagkagising ko sa umaga ay palagi akong tumitingin sa kalendaryong nakasabit sa dingding dahil hindi na ako makapaghintay na dumating ang gabi kung saan bilog ang buwan. Naging matyaga ko sa paghihintay hanggang sa sumapit na ang gabing hinihintay ko.
Bilog na ang buwan ng gabing yun. May kaba akong naramdaman habang kumakain kami ng hapunan ni Mang Tomas. Alam ko kasi na sa gabing yun ay balak niya akong patayin. Wala siyang kaalam-alam na ganun din ang gusto kong gawin sa kanya. Bilog ang buwan ngayong gabi, Arman. Alam mo naman na siguro ang ibig ko sabihin. Sasalakay na naman ang mga aswang. Huwag ka nang lumabas ng bahay para hindi na mangyari sa'yo yung nangyari sa'yo noong nakaraan. Huwag po kayo mag-alala. Natuto na po ako. Kayo po, ano po bang ginagawa niyo at lumalabas pa rin kayo kahit sumasalakay ang mga aswang? Nakikipaglaban ako sa mga aswang. Kabilang ako sa grupo ng mga manunugis sa baryong ito. Yung mga lalaking nakita mo noon na kasama ko nagsasagawa ng ritual ay sila mga kasama ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang ritual na yon ay pagdarasal para sa isang sandata na nasa anyo ng krus upang mas maging malakas yon. Huwag kang maniwala sa kanya, Arman. Nagsisinungaling siya. Mas pinaniwalaan ko si Gubat nun. Nang matapos na kaming kumain, ay umalis na si Mang Tomas. Hindi nagtagal, ay narinig ko na ang sigawan ng mga tao na isang senyales na nagsisimula ng sumalakay ang mga aswang. Siguro naman ay napansin mo na nagsimula ang pag-atake ng mga aswang nang lumabas si Tomas. Ibig sabihin, isa siyang aswang. Ano nang gagawin natin ngayon, Gubat nun? Paano ko papatayin si Mang Tomas? Kailangan na natin lumabas, Arman. Teka, kukunin ko lang ang itak para meron akong sandata. Hindi mo na kailangan ng kahit na anong sandata. Dahil ang kailangan mo lang gawin ay yung maligo sa sinag ng buwan. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Sundin mo na lang ang sinabi ko. Lumabas ka na at hayaan mo masinagan ka ng buwan. Dahil sa tiwalang meron ako kay Gubat nun, ay sinunod ko na lang siya. Lumabas ako at habang umaatake ang mga aswang sa paligid, ay dumipa ako sabay pikit. Dinama ko ang liwanag ng buwan at hinayaan kong pumasok sa katawan ko ang enerhiya na nagmumula roon. Hanggang sa may naramdaman akong kakaiba sa loob ng katawan ko. Sinubukan kong gumalaw pero para akong tuod. Kahit ang pagsasalita ay nahirapan kong gawin. Gubat nun! Ano to? Anong nangyayari sa akin? Nagtagumpay ako. Sa wakas, may katawan na ulit ako. Ano? Teka, ano ba sinasabi mo? Nilinlang kita, Arman. Dahil ang totoo, ako ang pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa baryong ito. At sinitumas naman ang mga manunugis na pumatay sa akin doon. Ikinilong nila ang kaluluwa ko sa kuweba. At si Berta, isa siya sa mga tapat kong alagad. Lahat ng sinabi ko sa'yo ay walang katotohanan. Walang itinakda. Dahil yun ay isang kasinungalingan. Sadyang kailangan ko lang talaga ng katawan ng tao para gamitin upang makalabas sa kuwebang yun. At ngayon, nasinagan na ako ng liwanag ng bilog ng buwan. Akin na ngayon ang katawan mo, Arman. Hayop ka! Hayop ka, Gubat nun! Demonyo ka! Niloko mo ako! Hindi ako pumapayag na ang kinin mo ang katawan ko! Umalis ka sa katawan ko! Umalis ka sa katawan ko, Gubat nun! Kahit anong sabihin mo, Arman, ay wala ka na magagawa. Akin na ngayon ang katawan mo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong unti-unting nagbabago ang aking anyo. Naging matulis ang aking mga kuko at naging itim ang aking balat. Naramdaman ko ang pagsakop ni Gubat nun sa aking buong pagkatao. Kahit papano ay nagkaroon ako ng pag-asa nang makita ko si Mang Tomas na papalapit sa akin. Nagimbal siya nang makita ang pagbabago ko ng anyo. Hindi ako makapaniwala nang nagsalita ako
ay boses na ni Gubat nun ang narinig ko. Ang tagal nating hindi nagkita, Tomas. Nagulat ka ba na nasa katawan na ako ngayon ni Arman? Walang hiya ka! Lumabas ka sa katawan ni Arman! Sa tingin mo ba ay susundin ko yung sinabi mo? Napakatagal kong nakulong sa kuwebag yun. Matagal ako naghintay ng isang tao na papasok doon para magkaroon ako ng panibagong katawan. At hindi na ako papayag na ibalik mo ko ron. Mang Tomas! Mang Tomas, tulungan mo ako! Manahimik ka! Akin na ngayon ang katawan mo. Pagmamay-ari ko na ito. Hindi ako papayag na makuha mo ang katawan ni Arman. Kung inaakala mo na magtatagumpay ka, ay nagkakamali ka! Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Gubat nun ng mga sandaling yun, hanggang sa naramdaman ko na para akong nakakulong sa isang napakadilim na silid. Nakakabingi ang katahimikan. Alam kong si Gubat nun na ang kumukontrol sa katawan ko ng sandaling yon. Natakot ako ng gusto. Labis ang pagsisisi ko dahil mas nagtiwala ako kay Gubat nun kesa kay Mang Tomas. Ganun pa man, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Tumawag ako sa Panginoon at nakiusap ako sa Kanya na tulungan niya ako at huwag niyang hayaan na tuluyang makuha ni Gubat nun ang aking katawan. Tila nagkaroon naman ng himala dahil muli akong nakakita. Nakita ko na nakikipaglaban si Mang Tomas kay Gubat nun na nasa aking katawan, hanggang sa isang krus na kulay ginto ang inilabas ni Mang Tomas. Matulis ang dulo ng krus na yon. Arman! Kung naririnig mo ko, magsalita ka! Wala na si Arman. Akin na ang katawan na ito. Mang Tomas! Mang Tomas, nandito ako! Tulungan mo ako! Ano? Paano nasa loob ka pa ng katawan na ito? Lakasan mo ang loob mo, Arman! Labanan mo si Gubat nun! Paglabanan mo siya, kaya mo yan! Malakas na sinuntok ni Mang Tomas ang muka ko, sabay sipa sa aking tiyan. Natumba ako sa lupa at agad na pumaibabaw si Mang Tomas sa akin. Akmang itatarak niya sa leeg ko ang krus, pero natigilan siya. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na saksakin ako. Bakit hindi mo ituloy ang pagpatay sa katawan na ito? Natatakot ka ba? Dahil kapag ginawa mo yan, mamamatay din si Arman! Nagtaka ako nang kinuha ni Mang Tomas ang kamay ko at inabot niya sa akin ang krus. Arman! Kailangan mong isaksak sa dibdib mo ang krus na yan! Yan lamang ang paraan para mawala na si Gubat nun sa katawan mo at tuluyan na siyang mawala sa mundong ito! Gawin mo na! Ikaw ang dapat gumawa niyan dahil katawan mo yan! Nang sandaling yun ay pinaniwalaan ko ang sinabi ni Mang Tomas. Hinawakan ko ng dalawa kong kamay ang krus, pero nang itatarak ko na yon sa dibdib ko ay may napakalakas na puwersa na pumipigil sa akin at alam ko na si Gubat nun yun. Hindi ka magtatagumpay, Arman! Hindi ka magtatagumpay! Akin na ang katawan na ito! Hunghang ka, demonyo ka! Akin ang katawan na to! At kahit sino, ay walang ibang pwedeng magbayari nito, kundi tanging ako lang! Dahil bigay ito sa akin ng Panginoon Diyos! Naramdaman ko ang isang mas malakas na puwersa na tumulong sa akin upang mailapit ko sa dibdib ko ang krus, hanggang sa nagtagumpay akong itarak ang krus sa aking dibdib. Narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Gubat nun, hanggang sa tila nilamon ng hangin ang sigaw niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang yumakap sa akin ng mga sandaling yon. Sa sobrang liwanag ay wala na akong nakita. Kasunod nun ay isang kadiliman na parang walang katapusan ang sumalubong sa akin, at naramdaman ko na nakalutang ang aking katawan sa kawalan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog, pero sa pagbukas ko ng mga mata ko
ay nakahiga na ako sa isang hospital bed. Hindi ako makapaniwala nang makita ko si Andrea na natutulog sa upuan sa tabi ng aking higaan. Agad akong ginising ni Andrea at bumakas ang saya sa kanyang mukha. Diyos ko, maraming salamat. Sa wakas, nagising ka na, Arman. Andrea? Teka, nasan ako? Nasa langit na ba ako? Ha? Anong langit ang sinasabi mo? Nasa ospital ka. Sa ospital na ito tayo dinala nung na-aksidente tayo. Yung nalaglag yung bus na sinasakyan natin. Ano? Nasan si Man Tomas? Si gubat nun? Wala na ba siya? Patay na ba siya? Sino? Sino bang Man Tomas at gubat nun yung sinasabi mo? Nako, siguro epekto lang yan ng gamot na itinurok sa'yo kanina. Sandali, tatawag lang ako ng nurse. Aalis sana si Andrea, pero mabilis ko siyang niyakap. Mahigpit ko siyang ikinulong sa mga bisig ko at hindi ko na napigilan ang mapaiyak. Mahal ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at buhay ka. Akala ko talaga iniwan mo na ako. Akala ko hindi na tayo magkikitang muli. Ano ka ba? Hindi pa natin oras na dalawa. Masaya rin ako na sa kabila ng matinding aksidenteng yon ay isa tayo sa mga nakaligtas. Hindi lang pala tayong dalawa, kundi pati na rin ang magiging baby natin. Ha? Baby natin? Oo, Arman. Tama ka nang narinig. Buntis ako. 3 months na. Yun sana yung sorpresa na sasabihin ko sa'yo. Magkakaanak na tayo, mahal ko. Mas lalo akong napaluha nang marinig ko ang sinabi na yon ni Andrea. Nang sandaling yun ay naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang nangyari sa baryo ni Namang Tomas o sadyang naglakbay ang aking katawan sa ibang mundo at oras. Pero alam ko na kung totoo mang nangyari ang lahat ng yun, ay ligtas na ang baryo ni Namang Tomas mula kay gubat nun. At natutunan ko rin na pahalagahan ang oras na kasama ko si Andrea dahil hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Lubos kong naunawaan na ang bawat oras na kasama ko si Andrea